dear beloved, Boss Mike Cervera. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Narong kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat mga kababayan. At eto na mga kababayan ko, bilisan natin to ha. Babiyahe pa ako papuntang studio. Kailangan nating magbawi kasi ilang araw tayong walang live, ano? Kailangan natin bawiin yung para hindi magalit si Lolo. At syempre, para na rin pasakitan natin itong mga DDS na mga bobo. So mga kababayan ko, Malacanang rumesbak kay Erice. Grabe mga kababayan yung mga banat ni Erice, ano? Si Egay Erice ba? Congressman, dyan po sa Caloocan. Opo ha, talagang akala mo malinis talaga. Ng pating Erice, nakaw! Oo ha, nako po. At eto pa, dating bagman ni Sara Duterte na si Ramil Madriaga may banta na sa buhay niya. Siyempre, malamang yan mga kababayan, papatayin na ni Sara yan. Siya lang ang tanging magsisindi ng kandile para lumiwanag yung kaso ni Sara eh. Malaking bagay ito kay Manong Ramil. Di ba? Bawi-bawi tayo. Hirap pagka may mga bisita, no? So ngayon, mga kababayan ko, shoutout po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Bago tayo mag-umpisa, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Diba? Sabi ni Rosario Garcia, Caloocan, napakarumi. Sobrang dumi. Diba? Charlie Whiskey, ano? Si Jane Mirapuentes, nandyan na. Si Ryan Enicose. Wala pa po pala sa studio ang Bingador. Wala pa! Mamaya pa yun, alas 4 mag-uumpisa, ha? Kaya bilisan na natin to. Kailangan alas 2 tapos na tayo. At eto na nga mga kababayan ko, bago natin to umpisahan, si Sara Duterte, grabe. Mga kababayan ko, dinimanda si Manong Ramil eh. Eto na. Eto, tingnan nyo mga kababayan, titigan yung maigi si Sara. Si Sara, mga kababayan, kapag wala itong script, hindi makapagsalita. Ano ba, Attorney Empoy? Kita mo, gwapong-gwapo ko ngayon. Tapos tatanungin mo pa kung live ako, di ba, Mona Luis? Batang pasawayan, no? Sabihin nyo nga sa kanila, live tayo. Edelberto Sandoval, ha? Annabel Ye. Pag kami nagtanong dyan, ha, Lydia Ariola, sabihin nyo, live tayo. Ito si Attorney Empoy, nagtatanong pa. Nakalagay 3-0. Ano yung 3-0? Bokya pa rin ba si Libayan? Hoy, Libayan, inaasar ka ni Attorney Empoy, Lahat daw ng debate mo, walang panalo. Di ba, no, Catherine Galpo? Okay na ba, Catherine Galpo? Nick Jai Choco, Perpetua, ha? Pwede na ba akong mag-umpisa para mabilis tayo? Ito na, mga kababayan ko. Sara Duterte, dinimanda na nga ng tuluyan si Ramil Madriaga. Matapos po niyan ay meron pong siniwalat ang kampo ni Madriaga, mga kababayan ko. Ano yun? Abay, binantaan po, may banta daw po ang buhay ni Ramil Madriaga diyan po sa kulungan. Pero ninyo mga kababayan, alam nyo naman, alam nyo naman na itong si Sara Duterte ay anak ni Rodrigo Duterte na inaakusahan din ho ng napakaraming pagpatay. So, ibig sabihin mga kababayan, yung inaakusan na yon, mga kababayan, patayan! Patay dito, patay doon. Mamatay tao ba talaga si Duterte? Kung ganun ba, nagmana si Sara Duterte sa tatay niya, mamamatay tao ba? Tanong ho yan, mga kababayan, ha? Eto na. Puntan natin, tignan nyo ho. Ganito ho si Sara. Tinanong ho, mga kababayan, patungkol nga sa sinampang kaso. Hindi ho makapagsalita. Eto na. Para mabilis lang po na.
Ano lang pong ano, ma'am? Bakit? Walang script, huwag nyo nang tanungin. Pag walang script si Sara, hindi makakasagot yan. Buboy! Di ba? Walang script. Tatanungin lang naman, ano pong sinampan yung kasyo kay Romel Madriaga? Bakit nyo sinampan ng kasyo? Itanong daw doon sa iba. Ganyang kabobo to. Oo, bobo talaga. Oo, ha? Ito na. Bakit ngayon lang kinigsampan ng kaso ng perjury? Oh, diba? Diba? Ang tanong bakit ngayon lang ko kayo nagsampa ng kasong perjury? Syempre, tatanga-tanga si Sara. Syempre, ngayon lang yung magsasampa. Diba? Tanga nga Oh, eto na. Putik na yun, hindi masagot Oh, ayun lang naman ang tanong, Sara. Ayan Bakit ngayon lang kinigsampan ng kaso ng perjury? Sige. Sige, pero guys, ano po ano nyo? Reaction na sa mga... Si attorney na lang daw sumagot kasi nga hindi niya kaya sagutin yon. Siya nagsampa, mga kababayan, siya yung hindi makasagot kung bakit niya sinampahan. Ganon, katanga, kabobo talaga ito, mga kababayan ko. Biruin nyo, siya yung nagsampa, tapos hindi niya masagot kung bakit niya sinampahan. Ngayon, alam nyo na, mga kababayan. Yan po si Sara Duterte. Siguro, mga kababayan, wag nyo na akong talungin. Baka mamaya, may mangyari kay Ramil Madriaga. So, alam nyo na, ganon. Sa impeachment, sa House hearing po ngayon, ma'am. Wala, tinaliguran. Ba't nandiyan si Bato? Nandiyan si Bato! Hindi ako Nandiyan si Bato! Talagang nakasupport si Bato, mga kababayan ko. Tuloy. Ay, hindi pala ba? Oo. Bodyguard pala, bodyguard. Akala ko si Bato. Oo, Boss Mike, porky kalbo, si Bato na. Hindi, bodyguard pala yun, bodyguard. So ngayon, mga kababayan ko, yan na nga nangyari. Eto na si Manong Ramil. Sabi din the alleged former bagman of Vice President Sara Duterte, Ramil Madriaga, face a threat to his life while detained in Camp Bagong Diwa in Taguig City. His counsel said Wednesday. Sinabi po yan kahapon. Kahapon po sinabi, mga kababayan, na nasa panganib po ang buhay neto pong allegedly dating bagman ng Sara Duterte. Dating bagman. Oo, mga kababayan ko, bagman. Oo, kung may bagman si Saldico, may bagman din si Sara Duterte. Yan, mga kababayan, nakaw! So, eto ho ba, mga kababayan, saan papunta? Malamang ho, mga kababayan, alam nyo na. Malamang, mga kababayan, si Manong Ramil, papatayin nila. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, si Manong Ramil lang ang tanging isa sa mga susi para mapanagot at mailabas ang pagkataong totoo ni Sara. Si Sara ay meron pong itinatagong kakaibang pagkatao na hindi ho mabisto-bisto, hindi mabuko-buko ng mga DDS na bobo. Pero tayo, mga kababayan, matagal na natin sinasabi, si Sara Duterte ay isang magnanakaw na politiko. Si Sara Duterte ay sangkot sa kung ano-anong mga katiwalian sa gobyerno. Si Sara Duterte ay sangkot sa mga patayan. Kita nyo, mga kababayan ko, sa article of impeachment ni Sara Duterte, kasama po doon ang extrajudicial killing. Matagal na nating sinasabi yan, mga kababayan ko. Kaya ho, kinakabahan ng husto si Sara Duterte. Kasama ho Akala ho natin pag nanakaw lang, gamit-gamit ang pangalang Mary Grace Piatos at friends. Sino yung mga friends, Boss Mike? Di yung sila Kokoy Villamin, yung mga galing sa kung ano-ano mga pangalan ng mga nasa grocery, Chicheria family, at marami pa hong iba, mga kababayan, ay hindi ho
hindi lang ho yung pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong at kay First Lady, kundi pati ho yung pong pagnanakaw sa pera, ang pinakamatindi pang nadagdag at nagulat ang karamihan, kasama din sa kaso ng impeachment ni Sara Duterte, ang extrajudicial killing. Grabe si Sara, no? At ngayon nga mga kababayan ko, yung pong mga DDS, mukha ho yatang kinakahiya na nila yung pagiging DDS nila. Ano ba kasing nakakahiya sa pagiging DDS? Kasi daw ho mga kababayan, sabi ng kaibigan ko, nababatikan daw ang mga DDS kapag ka DDS daw, tatanga-tanga, bobo, mangmang. Kaya daw ho mga kababayan, yung mga ilan na mga DDS dyan ayaw gamitin yung pagiging DDS. Kinakahiya nila yung pagiging DDS nila. Yan, mga kababayan ko ha. Ang mga DDS ay kinakahiya na ho nila na mabansagang DDS sila. Kasi daw ho mga kababayan, yung mga naniniwala na daw sa DDS, sa mga Duterte, mga bobot tanga. Kaya mga kababayan ko, nahihiya sila, hindi ako DDS! Ganon! Maalala nyo ba mga kababayan ko, di ba si Guangson, halatang halatado naman na kumikiling sa mga Duterte. Pero sinasabi niya, hindi ako DDS. Para bang mga kababayan kasi kapag ka DDS ka, pati yung mga DDS mismo nandidiri na. Paano? Karamihan ng mga tagasunod nila, puro bubot tanga. Mas gusto pa nilang tawaging loyalista. Kasi sa loyalista daw, mga kababayan, matatalino, magaganda, gwapo. Oh, parang si Pangulo. Paano sa mga DDS? Bukod sa mga pangit, ang babaho pa. Bukod sa tanga, si Raulo, mga mangmang pa. Oh, di ba? Oh, kaya ho, nakakahiya talaga. Kaya mismo ho, eto hong si Bong Sontay, mga kababayan ko, ayan. Oo. Ayan oh. Oh, sabi ni Bong Sontay, hindi ako DDS. Ayan oh. Hindi daw siya DDS. Putik na yan. Ano bang nakakahiya sa pagiging DDS? Kayo nga mga kababayan ko, magsalita nga kayo. Ano ang nakakahiya sa pagiging DDS, mga tanga? Kita nyo, Bong Sontay, hindi ako DDS. Sabi rin ho nung mataba na malaki mata. Sabi nga ni Mima, mukhang baboy siya. Sino yun? Hindi si Malutikia. Di ba sabi niya, hindi ako rin DDS. Itinanggi rin. Ganon din mga kababayan ko, si Rowena Guangson. Sabi pa naman hindi ako DDS. Parang kinakahiya nila no? Ano bang nakakahiya sa pagiging DDS? Kami nga proud na loyalista. Sila nahihiya, kinakahiya, nahihiya, ano ba talaga? Nahihiya sila kasi yung tagasunod ni Duterte, puro mga tanga. Puro mga sinto-sinto, puro wala na sa wastong kaisipan. Dahil sumasamba na sila sa karton na tatay nila. Ganon ba yon? Kaya nahihiya na rin itong mga ito. Sa bagay, mga kababayan ko, nakakahiya naman talaga. Kung mga kakampi mo, mga bobot tanga. No? Nakakaya, no? Pagka gano'n, Natasha, no? Di ba, Potpot? Di ba, Aichang? Romel, Ha? Charlie Whiskey. Nakakaya, di ba? Kaya nga si Charlie Whiskey, dating DDS yan, Tingnan nyo, kinahiya niya rin. Oh, Nelena Luzano, Oo, my pets and hobbies, Dating mga DDS, nandito na Tulad ni Rosie B. Ni MG Gallen. Di ba? Alam nyo mga kababayan, marami na hong mga DDS talagang nakakahiya. Kasi yung mga kakampi nila, mga siraulo.
Yung mga kakampi nila, mga kababayan ko, hindi mo alam kung saan hinuhugot yung mga katwiran, ano? Biruin nyo yung katwiran, mga kababayan, kaya ginakitan yung karton na litrato ni Digong. Kasi daw, baka nilalamig na. Nilalamigan daw, nalalamigan daw yung karton na litrato ni Digong. Kaya nilagyan ng scarf, nilagyan ng jacket, nilagyan pa ng hoodie niya. Putik na yan, matindi talaga kabaliwan nila. Kaya mga kababayan, kung ganyan lang ang magiging kakampi, mas maigi pa, sabi ni Suntay, na hindi ko aminin na DDS ako. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit kinakaila nila yung pagiging DDS nila. Kasi yung mga tagasunod daw, mga wala na sa ulirat at puro mga tanga. Diba? Yeah! Ayan ho ha. So, hindi raw ho DDS si Suntay. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.